Bagong linis lang daw yung panggilid nito, ang problema noong 2020 pa. Kaya pala sobrang smooth tumakbo, tumutukod ng 40. Ito nga pala si Nobi, yung binubuo kong project bike. Dito na nga pala to ng pagpapapogi ko dito kay Project Nobi, pero ngayon maglilinis muna ako tsaka magtatanggal ako ng mga libag. At dahil nga matagal na panahon to napabayaan ng unang may-ari, ang gagawin ko rito, i-check ko muna yung panggilid. Bale, bagong linis lang naman daw yung panggilid nito, pero nagdalawang isip ako kaya i-check ko pa rin. Medyo hindi kasi nalinaw ng may-ari, ang sabi niya bagong linis, kaso noong 2020 pa. Ayan, pati yung panggilid niya or itong CVT niya, napabayaan na ng literal, no? Sobrang kapal na ng dumi na halos parang naging putik na natuyo kasi walang cover tong top cover ng CVT niya. Ayan yung rotation ng belt niya dito nakaharap. Papalikod dapat papaharap. Kaya siguro medyo hindi na ganun kagandahan yung hatak niya. Bale, ang target ko nga palang gawin dito, mahugot ko yung chassis para ma-repaint na. Kaya ang sinunod kong baklasin ay yung tambutso naman. Sa mga ganitong lumang motor, siguradong mapapalaban ka sa pagtatanggal pa lang ng mga tornilyo kasi karamihan kinain na talaga ng kalawang. Kaya kung nagpaplano ka nga palang bumili ng mga lumang motor kagaya nito, siguraduhin mo lang na mahaba yung pasensya mo. So ito yung sinasabi ko nung first episode natin, yung duktungan ng elbow niya, ayan o, natatanggal na halos. Ayan, kaya dito siya nag-iingay, kaya siya nagiging tunog bangka, yung pinarinig ko sa inyo nung unang episode niya. So ayan, siguro ipapare-elbow na lang natin to para hindi siya maging tunog bangka. Ayan o. Sunod ko nga babaklasin ay yung swing arm sa likuran, pati na rin yung shock. Bali, lahat nga pala ng parts na nakasalpak dito sa Nobo, lahat all stock. At ito na nga yung isa sa mga bagay na ayoko ma-experience, yung may stockapan ng gulong sa likuran. Minsan kasi kapag hindi nababaklas yung gulong sa likuran, kinakain na ng kalawang yung ehe ng mags. Dito nga pala sa part na to, akala ko palobat na yung ginagamit kong impact, pero talagang matigas lang talagang tanggalin yung nut. Yung kahit paanong pindot gawin ko, wala talaga, hindi gumagalaw. Kaya naman syempre, to the rescue na yung ginagamit nating lubricant. Bali, bababaran muna natin to ng saglit bago ko ulit pipihitin. Ilang minuto nga lang lumipas, susubukan na uli natin tong pihitin. Malay mo makisama na. Buti na nga lang at nakisama yung nut, natanggal din siya, hindi na tayo aabutin ng gabi. Sunod ko nga palang babaklasin ay yung upuan naman, kaya lang may tampo ata to sa akin, hindi nakisama, maagang bumilog yung nut. Pero syempre, hindi muna natin susukuan yan, didiskartehan muna natin hanggat sa matanggal. Ang problema, nagamit ko na lahat ng pwedeng gamitin, wala talaga, ayaw niya talagang bumitaw sa upuan. Minahal niya na siguro masyado. Kaya ang plan B, ang susunod ko nga palang babaklasin ay yung U-box naman, isasama ko na pati upuan. Medyo kakaiba nga rin pala yung ginamit na baterya dito ng dating may-ari, sobrang laki, parang lalagyan ng sound system sa loob. Bali, stock na design nga pala ng lagayan ng battery ng Nobo, nakalagay sa may bandang footboard katabi ng head. Kaya nagtaka ako kung bakit nasa U-box. Ito nga pala yung isa sa pinakamalupit dito sa Nobo na to. Ang laki ng battery niya, no? So, hindi kasi ganito yung standard na battery nito, pero sabi ng may-ari bagong bili lang din daw to. Ayan. At dahil nga nasa loob ng compartment yung battery, pati yung wirings pinasok sa loob, bali nagbutas sila sa box. Kaya dito sa part na to, medyo nagtagal ako, tinanggal ko pa yung mga electrical tape para maisulot ko dun sa butas. At nang nahugot na nga natin yung wirings, pwede na natin tanggalin itong U-box. Sunod ko nga palang tinanggal ay yung socket ng tangke, kahit sa mga socket, dumikit na rin, kaya medyo pahirapan na rin tanggalin. Tapos sinunod ko nga palang baklasin ay ito namang rear fender. Bago nga pala ito matanggal, kailangan munang tanggalin yung shock, nakapasok kasi ito sa loob ng butas. Pati nga pala yung mga shock na nakasalpak dito, lahat all stock, pero yun nga lang, lahat kinakalawang na rin, kaya palitin na. Kaya tinanggal ko na agad yung mga lock para mabaklas na rin natin tong shock para mahugot yung rear fender. Yung carb nga pala nito, nag-overflow na rin, kaya ang gagawin ko, isasama ko na to sa babaklasin, baka makuha pa sa linis. Bale, nung nakuha ko nga pala to, wala na yung stock airbox, naka mushroom cover na siya sa carb. Kaya din siguro to nag-overflow, palong-palo na sa nahigop na dumi. Sa itsura pa lang ng mushroom cover, parang matetetano tayo sa dami ng kalawang. At dahil nga stock carb pa to, meron pa siyang nakabit na choke. Pero hindi ko na sinama sa tatanggalin, mapapakinabangan kasi to, lalo pag cold start. At ito na nga pala yung pinakahuling gagawin ko rito. Bali, huhugutin na nga pala natin yung frame, hihiwalay natin sa makina. Pero bago natin hugutin yung chassis, kailangan muna palang tanggalin yung rear shock kasi nakakonekta to sa makina. Medyo padilim na nga pala sa part na to, kaya ang ginagawa ko, pinupwersa ko na tong rear fender para matanggal na. At ito na nga, binaklas ko na nga pala yung tornilyohan dito sa engine support.
support. Nang natanggal ko na nga yung tornilyo, hahatakin ko na sana, kaya lang naalala ko nakakabit pa pala yung preno sa likod, kaya tatanggalin ko muna. Pati nga pala yung nut dito sa spring, dito sa preno sa likuran, kinain na ng kalawang, kaya medyo nagtagal ako. At ito na nga, moment of truth, after 17 years na pagsasama ng chassis at makina, sa wakas maghihiwalay din sila. Wala talagang forever kahit sa usaping makina. So ayun, after 10 years in the making, sa wakas, nahugot na natin yung chassis tsaka itong makina. Kasi ang plano natin doon, i-renovate natin yung chassis kasi masyado na makalawang, tsaka yung i-build up na bakal doon sa footboard. So ayun na nga, dito muna nagtatapos yung episode 2 ni Project Nobi. Kita-kits ulit tayo bukas sa susunod na episode or sa mga susunod na araw pa. Medyo hinihingal ako. Tights, ride safe.